Golden Boy Real Guide to Treasures. Meron tayong kwento ngayon mga katiats. Throwback ito sa nangyayari noong 1981 kung saan aksidenteng na bulldoze ni Mang Berto doon sa Tago, especially sa lugar ng Magruyong, ang nakabaon na isang kaban o isang kahon na sari-saring ginto. Ang sabi nila ito ay kapanahonan ng ating mga ninuno, pero sa aking pag-analyze niyan, yan pa rin ay mga treasures doon sa lugar ng Cambodia, Indonesia na kung saan hinakot ng mga Hapon dito sa Pilipinas at ibinaon. Kaya yan pa rin ay matatawag natin na Yamashita Treasures. At for your information, ang aking pangalan na The Surigao-san ay hango talaga sa pangyayaring yan na kung saan dito lamang sa Surigao nakuha ang totoong treasures na hanggang sa ngayon ay nakadisplay sa museum sa Makati, Metro Manila hanggang sa ngayon. Napaka-importante ng lugar na ito sa Magruyong para sa akin kasi yan ay lupain ng aking lolo na kapatid ng aking lola na mother ng aking ina. Yan ay pinagbili niya sa gobyerno kasi merong proyekto diyan na irrigation. Ang aking lolo ay si Lolo Memong. Hindi ko nabanggitin ng apelyido pero alam niya ng taga Magruyong na si Memong ang tunay na may-ari ng lupa. Kaya nga lamang nang hinayang ang aking lolo, hindi lang nanghihina, nang lulumo dahil sa isang taon after niya na ibinta ay na-bulldoze na ang kayamanan diyan. Kaya lamang, hindi naman yun bubuldosin kung walang proyekto doon ang gobyerno na irrigation. Kaya ito, ang pamana ng ating mga ninuno noon, ang sabi nila. Pero, ang mga kayamanan na ito sa tingin ko ay galing yan sa Indonesia or sa Cambodia kasi Buddhist in origin siya. At sino nga bang nagdala dito sa Pilipinas ng mga yan? Kundi nangyari yan noong World War II kung saan ibinaon ng mga Hapon ang kanilang mga nanakaw na mga kayamanan doon sa Asia, sa Cambodia, dyan sa Burma, sa Sumatra at lahat ng mga lugar na yan ay Buddhist ang relihiyon noon. Kaya sa palagay ko kahit yan ay ancestral or historical gold ay yan pa rin ang nagbaon ay mga Hapon. At matatawag pa rin yan na part of Yamashita Treasures. Hindi nga lang yan tinunaw kasi napakaganda ng pagkagawa ng mga alahas na yan. Ayan ang tinatawag na Ophirian golds or kapanahonan nila lapu-lapu na pagkagawa ng mga ginto. Kaya mga katiats, ang episode na ito ay napakahaba. Meron itong 4 na yugto or chapter. Sa araw na ito ay ito ang first chapter of the real story of the Surigao treasure which is tangible, totoo at makikita natin ngayon sa Ayala Museum. Ngayon ay ating tunghayan ang totoong kayamanan na napakarami na totoong nakuha na ating makikita hanggang sa ngayon sa Ayala Museum, mga katiads. Gold kaya ito ano. Kinuha ko yung yung battery resolution. Pinasok ko doon sa ginto. Pagkatapos, kuha ako ng basal, pinunasan ko. Tapos kita ko, ginto pala ito, yun, tira na. Nasabi ko sa isip ko. So lahat na nakita ko, pinulot ko. Bulldozer operator si Berto ng Sumakumagay nang matuklasan niya ang iba't ibang gamit at alahas ng ginto sa Sitio Magruyong.
Isang linggo na niyang pinapatag ang daan para sa irrigation project ng National Irrigation Administration noon. Marami ka bang nakita Oo, maraming mga nakita. na kumikinang? Oo, maskin maliit lang, tingnan mo. Wala ka nang kasama mga ibang... Wala ako lang sa... Marami ang nagdaan dito, mga tauhan. Oo. Mga tao dumaan. Nang araw ding iyon, isang operator ng driller ang nagawi sa may area niya at may itinapon sa may kanal na kanyang ginagawa. Baka daw maging sagabal sa pinapatag na daan. Yung helmet, bold pala yun. Ganon sa blade ng grader. Siyempre, pagdaan sa grader, nagkanal ang agit. Tinapon niya diyan. Oh, tinapon niya. Pinulot ko yun. Kumon, huwag ka na lang. Doon ka na lang mag-grader sa dulo. Ako na lang dito. Nagkalat daw ang iba't ibang piraso ng ginto. Galing ang lahat sa bundok na pinagkunan niya ng panambak. Bukod sa mga sinturon, may mga kwintas, bracelet na nabaon lahat sa lupa. Pinulot niya ang lahat ng kumikislap isa-isa. Para masiguradong ginto ang kanyang mga napulot, pinatakan uli ni Berto ng asido mula sa baterya ng scraper ang mga alahas. Ilagyan ko na ng muriatic acid yung battery solution niya Para i-testing. para i-testing kung lahat ba ito ginto. Ginto pala ito. Buhay na ko. Ayaw ko na magtrabaho bukas. Sabi ko, buhay ng pamilya ko. Inilagay ni Berto ang ginto sa isang sako. Ipinagitnya niya ang mga ito sa mga saging. Ang 4 na gintong sinturon isinuot sa ilalim ng kanyang pangitaas. Bandang 5:00 ng hapon, wala nang makitang kumikislap si Berto. Lang sabi ko, kung mayroon bang galing, sa iba na lang. Ako okay na ko yung mabuhay ng pamilya ko. Bago umalis sa area, sinira niya ang alternator ng scraper para hindi mapilitan mag-overtime. Pero isip ko naman, maski isang buwan nilang ayusin, hindi makaya yan. Kung hindi palitan. Sinira ko pala, parang hindi ayaw ko maka-overtime. So pagkatapos nito, kuha ko ng basahan, tapos pinapuhan ko yung scraper. Sabi ko, scraper, salamat. Salamat. Mabuhay na ko ini. Hinagkan ko pa bago pumalis. Nakangiti pero kinakabahang pinasa ni Berto ang sako ng ginto. Sumakay siya ng dump truck kasama ang iba pang trabahador ng NIA. Biniro si Bert ng isang kasamahan. Ano ba yan, Bir? Sa akin, para sa pamilya ko. Pahingi. Kamay rin na, iba ito yung kamay. Sabi ng isa, baka ginto yan. Sama tayo ng ginto kumuha. Saging yan. Tingnan mo. Ay, saging pala. Pagkuha ko ginto. Inip na inip si Berto habang sakay ng dump truck. Paghinto ng sasakyan sa daan patungo sa kanyang bahay, nakahinga siya ng maluwag. Pero hindi siya iniwan ng kaba. Alam niyang magbabago na ang takbo ng buhay niya. Pagdating sa bahay, ipinakita ni Berto sa asawa ang ginto. Takot ang bumalot sa asawa na nagtanong agad saan nakuha ang ginto. Habang nabubuldosan kami, nakita ko yan. Pag uwi namin, nakita namin si tatay at sa sinanay naghugas ng gold sa langgana. Pagka umaga, si tatay umalis, pumunta dito sa Tago. Binuksan ko yung kaba namin, may kaba namin. Nakita ko yung mga gold doon na nilagay sa kanan buna. O, yun ang nakita ko, mga item. Bracelet, tapos may iba-ibang kulay, may red, may ano yun. Tapos may belt, necklace na parang mga ano dito, isang necklace lang pero madami mga arty-arty. May mga maliit siya, nilagay ni tatay sa lata. Malalaki, madami ba? Dami.
11 taon at nasa grade 5 pa lang noon si Edelinda. Naalaman lang niya na ginto ang nasa lata ng gatas nang tanungin ang ina. Sinabihan si Edelinda na huwag magkwento tungkol sa nangyari. Kasi natakot si tatay, natakot din si nanay. Nila alam kung anong gawin nila. Ano yun, si tatay na takot. Palibasay, taong simbahan, sa mga pari unang lumapit si Berto para humingi ng tulong. Sa payo daw ni Father Francisco Olvis, hura paroko ng Tago, kumilos agad sila para ibenta ang ginto. Sa Maynila kung saan-saan din nagpunta sina Berto at Father Olvis, tinulungan daw sila ng isang kaibigan ng pari. Siguro mga 500,000 siguro. Ganun. Yung pintas, yung pang-apat yung yung dagger. Pero yung dagger, hindi na nakabili si Tiri kasi iwan na ng kwarta. Cheque ang ibinayad ng buyer sa kanila Berto. Ang sabi no, bank to bank raw. Anong usapan niyo ni Father Ortiz? Dideposito yung bangko, yung pira. At ano ang partihan niyo? Wala kami mag-usapan. Hindi niyo pinag-usapan? Hindi pa pinag-usapan. Dumagsa ang mga tao sa Magroyong nang mabalitaan ang swerte ni Berto. Ang pamilya Guerra, ang may-ari ng lupang natamna ng ginto mula sa bundok, ay binulabog din ng mga tao. Kung saan ni Miguel pumunta sa bahay namin sa Tandian, sa may munisipyo. Sabi nila, "Uy, Mr. Guerra, marami ka daw ginto." Sabi ko, "Ha? Saan ba?" Mga Muslim, alam mo naman yung mga Muslim, mahilig sa gold. Sabi ng tatay ko, "Wala naman, bakit? Ang daming gold doon sa bukid nyo, ha?" Sumugod ang mga gera sa Magroyong at nakihukay din. Wala daw silang nakuha pero ang provincial commander nakahirit. Nakuha nila yung pulseres yata yun. Yung provincial commander? Hindi siya nakakuha yung tao. Tapos kinuha ng provincial commander, hinawakan. Tapos sabi exhibit daw. Ayun, kung saan na yun. Pumasok na yung mga, yun na nga, yung mga armed men, may military, may PC pa noon, police constabulary. But it's very unfortunate that the military went there not to protect, but to find gold for themselves also. In the guise, of course, of protecting it. But actually, there I know that there were some police constabulary that nakakuha rin sila. One was Master Sergeant Tulang, pero patay na rin. Nakakuha siya ng bracelet. So, each man for its own. Yeah, for himself. Kahit daw ang pamunuan ng NIA ay nagka-interes din sa Magroyong. Ipinahakot nito ang lupang panambak sa project site at ipinadala sa NIA compound. 2 gabi, 3 gabi yun eh. Yung mga 4 kilometro, yung mga tinilir. Punong-punong. Tapos pag dam namin doon, di wala na kami alam kung ano nangyari doon sa ilalim, sa compound. Wala nang nakapasok? Wala nang kapasok. Sa gitna ng kaguluhan, itinago ng mga kasamahan ni Berto sa simbahan ang kanyang pamilya. Ang mas malaking bahagi ng nakuhang ginto ay itinago ng kanyang asawa. Kasi natakot sila kung anong mangyari ng pamilya ko, kaya wala mang kulog, nanggoon man ko sa Manila. So kinuha nila ang pamilya ko. Nang bumalik mula Maynila, sa kumbento na nagkita at nanirahan ng buong pamilya ni Berto, tiniyak daw ni Father Olvis ang kanilang kaligtasan. Hindi kami lumabas. Oo, sa kumbento. Natakot ka ba ng mga panahon Oo, na yun? oo eh. Bakit? Kasi papatayin daw nila kami. Baka patayin kami na kidnapin. Dispiras ng fiesta sa bayan, tumakas sina Berto papuntang Surigao City at tumuloy sa Dumaguete. Inihabilin niya ang mga ginto na hawak ng asawa kay Father Aloy. Ang mga hindi na ibenta sa Maynila na iwan kay Father Olvis. Ang pangalan ni tatay iba. Ang nanay ko rin iba. Lito Suarez ang pangalan ni tatay. At hanggang dito lang muna tayo mga katiyats. Abangan ang karugtong, ang part 2 ng video ito bukas. Maraming salamat sa inyong panonood at pag-subscribe. Ako'y magpaalam na. May the fortune be with you all. Ciao!